kalma. Ha? Kalma. At pagka nagkaisa tayo, ayan, sama-sama na tayong ano, no? Makakamit na natin ang tagumpay. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. At yung mga ano natin, ano, yung mga kababayan natin na nawawalan ng pag-asa dahil dun sa ano, no? Sa pagkikilitian, ano, ng mga ibang mga ano, wag po tayo sumali doon. Focus lang po tayo. Focus. Thank you. Next question. Sir, follow up lang kasi ang sabi nila, hindi naman daw yun yung inabot actually yung iniisip natin. Iba daw yung inabot. Ano po doon? Baka sa shade ng ano ng seasoning sa pagluluto. Pero yung manner kasi sir, tama po ba sabi nila na hindi dapat inaabutan ng ganyan basta-basta ang isang presidente, dapat dumaan man lang yan sa PSG? Tama. Or iabot muna sa PSG bago sa kanya kasi syempre risk yan eh. Tama. Tama. Kaya yung mga, siyempre may mga security protocol. Yun, protocol. May mga security protocol, lalo na hindi naman siya ordinaryong tao. Yes. Ha? Sigit sa lahat, siya yung pamunahing ano, kaya nga code 1 eh. Code 1 ng code name ng presidente. Kaya kumbaga napaka-importante niyan. Oo. Hindi basta-basta po pwedeng aabutan niyan. Pagka inabot kasi sa PSG, baka makihati pa. Ay! Baka makijamming pa. Akin lang to. Sir, baka hindi maiabot. Oo. Kasuloy. Yun nga. Parang ano parang lumulutang kayo Ano? Ganun ba? Nakakita kasi sila ng pulburon. Nakakita ng pulburon. Oo. Okay. Sir, mukhang dumami tayo ngayon. Siguro dahil magandang panahon, pero parang kumikidlat-kidlat na naman, ano? Oo, alam nyo, yung ano natin, ano, yung pagdami ngayon, talagang nakakatuwa. Oo. At palatandaan lang nito na maraming mga nag-aantay na mga kababayan natin saan mang dako ng mundo, talagang inaantay, ano? Nagaya niyan, ano? May mga pare-pareho, may mga subscriber kayo, mga nag-aantay sa inyo, no? Kaya ito yung mga umaasa ng mga kaganapan Yes. na mangyayari dito sa EDSA Shrine. At ang ipapaabot lang natin sa kanila, kalma lang po kayo, kalma lang. At nandito po ang inyong EDSA Friday Group, kasama ng agent ng bayan. Malapit na po. Malapit nang maluto ang sinaing. Yan. Galing sa 20 pesos na bigas. Yan, malapit na po. Sir Jonathan, dahil ngayon mas pinapainit po nila yung impeachment para kay Vice President Sara at si Trillanes, mayroon po siyang makapal na mga sabi niya, yun daw po yung mga complaint ng impeachment para kay Vice President Sara at ang tinutukoy po nila ay itong paggastos daw po ng 125 million. Ang mga makabayad black din, ganoon din sila, may complaint din po sila. At ang mga young guns naman ng Kongreso, mayroon din po silang inihanda na impeachment laban kay Vice President Sara. Sir, bilang dating isang investigador at naging alaga din po ng batas, may nakita po ba kayong ground para maging basihan sa impeachment ni Vice President Sara? Personal na opinion. Wala. Kasi, ano, yung betrayal of public Or trust. tatanggal. Yung sa mga, Kumbaga, ito tatanggalin na ito. saka yung madudun sa constitution. Tatanggalin niya Yung sa mga pamalitan ginagawa dyan, ano, no? Nagpapakita lang na talagang itong mga yung mga gumigiba o nagtatanong sa akin, itong si Vice President Sara Duterte, ito yung mga bayad. Bayad yan, di naman kikilos yung mga walang bayad yan. Di ba? At yung mga kongresista na ginagamit, dalawa lang naman pagpipilian nila Magaya sila kay Tebes, matanggal, or tumanggap ng pera. Bakit? Bakit ko sinabi na maaari silang matanggal? Sapagkat lahat halos ng kongresista ay may mga ginawang paglulustay. Alam na alam yan ng Marcos administration at ito yung gagamitin laban sa kanila. Kaya nga, yung mga doser na yan, ano, yung kanilang mga kasiraan, alam nila na kapag sumalangsang sila dito sa administration na ito yung magiging multo sa aparador nila. Diba? Halimbawa, yung paggamit nila ng mga pork barrel, yung paggamit nila ng mga pondo ng bayan,
ito yung gagamitin sa kanila para sila ay matanggal at o makulong. Kaya ganyan ganyan ka nahawakan sila sa leeg eh. Mula nung tumanggap sila at mula nung lumustay sila ng pera, wala na silang pagpipilian eh. Kumampi or magurgor. Yan lang naman. Pagka kumampi sila, may pera sila. Additional question, sir. Napanood niyo po ba yung expose ni Ms. Astrogando Sason? Patungkol, hindi ko pa napanood ng buo dahil nung kanina doon sa channel ni Ate Melby, yung tinawag ako nung asawa ko. At ako'y pinag-finish nung kwarto. Sir, bigyan kita ng background nung kay Sas. Sige, Ang please. Okada kasi ay pinag-aagawan yung management ng ang alam ko ay yung may-ari talaga ng Okada and then yung anak. Ngayon, para mapapunta sa anak nung may-ari ng Okada, kailangan mag-desisyon ako. Kasi nung may gulo yung mag-ama patungkol sa pag-aari ng Okada, bumabor yung Korte Suprema natin na ibigay sa may-ari yung tata, yung Kazuo Okada, yung tatay. Okay. Ngayon, may nag-offer sa anak ng Okada, ni Kazuo, or sa company kung ano man yan, na babaliktad ang desisyon ng Korte Suprema basta magbigay lang ng heavy luggage kay Tambaluslos. At nagbigay ng heavy luggage kay Tambaluslos according sa Court of Chancery ng Delaware sa US, itong mga Hapon na anak ni Okada or yung company na yan, and nabago yung desisyon dahil tumanggap ng bribe, di umano si Tambaluslos. Tumanggap siya ng bribe, tapos na-influensyahan din yung desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas. Ibig sabihin na itong Korte Suprema nakikipag-connecta. Parang ganun, sir. So, napakadelikado na nito sa Nakakalungkot Pilipino naman, at sa Pilipinas. Opo. Nakakalungkot. At ang ibig naman sabihin, itong si Tambaluslos. May kaso yan eh, sa US. Si Sa bribery. Tambaluslos naging middleman. Siya yung naging broker. Parang ganun po. Kasi syempre, kauupo lang nila, bagong administrasyon na kasi, 2022 po yata to, July eh. Mga ganan, pagkaupo. So, yan agad ang inasikaso. Ang katuwin, hindi dininay ng Japan, sir, yung heavy luggage. Ang sabi ng Japan, ng mga Hapon na yan na nag-deliver ng heavy luggage, ang laman daw ay papeles at hindi pera. So, ibig sabihin, meron talagang heavy luggage. Pero, bakit sila mag-deliver ng documents na ganun kabigat at ilagay sa isang luggage? Pwede naman sa Pilipinas na electronic ang documents. Bakit kay Tambaluslos bibigay? Dahil siya nga ay nasa gobyerno at malapit sa Pangulo. Bilang pamangkin ng dating unang ginang, bilang pinsan ng nakaupong Pangulo, and may connection din yata, sir, sa kanilang fraternity, yung Alam ko, lumakad kung para ako sa Okada. tatanungin, mali po yan. Doon pa lang, meron ng conflict of interest. Yes. Kasi unang-una, si Tambaluslos, kung nung tanggapin niya, yung mga dokumento na pamors doon sa ibang partido, pagkabilang partido, kumbaga sa official siya ng gobyerno. Diba? Hindi ka dapat nakikisali sa ganyan. Kumbaga sa partisan. Partisan yun eh. Kumbaga sa pumapasok ka sa mga bagay na ipinagbabawal sa isang kawani ng gobyerno. Violation yan ng Code of Conduct and Ethical Standard na sinasaad ng Republic Act 6713 at ng Anti-Corrupt Practices Act na sinasaad naman sa Republic Act 2019. Yung mga ganun, dapat hindi siya pumapasok sa ganyan, At sana naman itong gobyerno natin magpakita sila na itong mga opisyalis ng ating pamahalaan ay hindi exempted sa anumang pagdidisiplina ng ating gobyerno. Pwede ko rin sir, hindi pa tayo doon, wala na. And inuulan tayo, binabagyo, di ba?
Pero despite that, medyo threatened po yata Hindi sila. ano to, acid rain yan. Acid rain na ba yan? Intentional yan. Acid rain. Intentional ba? Nako. Hindi yan natural ano ha. Oo. But despite na ganyan yung oo. Alam nyo, ang hindi pinag-uusapan dito yung dami o konti eh. Ang importante rito ay yung mga vloggers na kaharap ko ngayon. Ito ang bintana ng buong mundo. Kahit sa ang panig ng mundo, may mga Pilipino at yung mga Pilipino na yan, ito yung mga nakasubscribe sa inyo at patuloy na tumatangkilik, patuloy na nanonood. Kaya lahat ng mga mensahe na ipinararating natin dito, direktang nakakaabot sa ating mga kababayan saan mang panig ng mundo.